nose mo ba? Sa isang malayong nayon sa rehiyon ng Ilocos ay nakatira isang napakabibo at napakamasayang bata na nagngangalang si Canor. Si Canor ay dating naninirahan sa lungsod ng Maynila, kaya naman bago sa kanya ang wikang ginagamit sa nayon. Isang araw, habang siya ay naglalaro sa kanilang bakuran, may isang batang babae ang biglang lumapit. Bata, bata, apay may nga agay-ayam, kaya't mo yang sumalikin nyami? Tanong ng batang si Ella. Nagulat ang bata nang biglang tumawa ng pagkalakas-lakas ang batang lalaking si Canor. Ha 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 ha, alien ka ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Pangut siyang sambit ni Canor. Nasaktan naman ng bata. Kaya naman, dali-dali na mangiyak-iyak itong umalis. Sa pagmamadali ni Ella, hindi niya na napansin na nalaglag na pala ang kanyang paborito at laging daladalang libro. Agad naman itong napansin ni Canor at pinulot. Napukaw ng kanyang atensyon ang pamagat. Iluka, nose mo ba? Umupo naman agad si Canor at sinimulan ng magbasa ang aklat. Noong unang panahon, may tumpok na katao na naninirahan sa hilagang bahagi ng bansa na may kakaibang lengguwahe. Sila ay may kakatuwang lengguwahe na tinawag nilang Samtoy na mula sa pinaikling pariralang sa Umidaytoy o ito ang aming salita. Wow, parang maganda ito ah! Komento ni Canor sa kanyang binabasa. Nakikipagkalakaran sila sa mga Malay, Chino, Chamorro at iba pang mga lupain na may Astro-Asyanong wika na siyang naging dahilan ng pagkabuo ng kanilang lengguwahe na may napakayamang bokabulado. Manghang-mangha si Canor sa kanyang binabasa. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip na ipagpatuloy ang pagbabasa hanggang sa natuklasan niya na ang mga Ilocano ay gumagamit rin ng isang koritan na kung saan na isang baybayin na kalaunay ay inihalin sa alpabetong Latino. Pagpapatuloy na pagbabasa ni Canor. Isang araw, taong 1572, may isang Kastilang mananakop ang dumating sa ating bansa. Siya ay si Juan de Salcedo. Siya ang nagpangalan ng Ilocos sa kanilang nayon na mula sa Kastilang salita na look, mula o bay. Wow! Kapangalan ng nayon namin ito ah! Komento ni Canor sa kanyang binabasa. Hindi nagtagal, ang katawagang Samtoy ay napalitan sa katawagang Iloco, Iloco o Ilocano. Ang wika nito ay kumalat sa buong bansa dahil sa pakikipagkalakalan at paglilipat-lipat ng mga Ilocano sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang lambak ng Cagayan, gitnang Luzon, maging ang timog na bahagi ng ating bansa, ang Mindanao. Astig! Sikat palang mga Ilocano eh! Malakas na pagkakasabi ni Canor. Talaga! Puno namang pagmamalaking sabi ni Ella na kanina pa palang nasa tabi ni Canor para kuhanin ang libro. Alam mo ba, sabi ni teacher, pangatlo sa pangunahing wika ang Ilocano. Ito ay marami ding gumagamit ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng ibang bansa, kabilang na ang bansang Hawaii. Sa katunayan, 11 milyong katao ang gumagamit ng mga Ilocano. Ang astig, di ba? Sabi ni Ella. Oops! Hindi lang yan. Hindi lang yan ang may pagmamalaki namin. Dahil sikat at mayaman rin kami sa sining at literatura. Sa katunayan, isa sa pinakasikat na epiko ay ang mga Ilocano. Ito ay ang Biyag ni Lamang, na kung saan ito ay sumasalamin sa wika at kultura ng mga Ilocano. Sabi ni Ella. Wow! Maaari mo bang ikwento sa akin ito? Punong-punong pagtanong ni Canor. Maaari naman kung hindi mo na kami pagtatawanan sa aming lengguwahe.
Promise, hindi na. Pasensya na, hindi na mauulit. Punong-punong sinseridad, Bikanor. Masaya namang nagsimulang magkwento si Ella. At simula noon, naging magkaibigan ang dalawang bata at magkasabay nilang niyakap at diniskubre ang wika at kultura ng mga Ilocano. At dyan nagtatapos ang ating maikling kwento na pinamagatang Iloka Knows Mo Ba?